Cruelas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. At syempre, ngayon ay nakikita naman ninyo ang ating kasama, the legendary, the famous, and my Mama Sam, the beautiful Mama Sam Brusas. Kamusta ka, Mama Sam? Ayun, so syempre gusto ko munang makabati sa lahat ng mga maka-Gazel dyan. So finally, muli akong nakabisita sa yung tahanan ng bonggang-bongga. So after ng ilang buwan, di ba, na hindi ako nag-guest dito. Hindi talaga ako nag-guest dito kasi kung sino-sino ang mga guest niya. Charot. Hoy! Mga tagal nang wala, ha? Lang, ikaw naman. Lucky RJ. Kasi hindi niya ako ini-invite. So, yun yung totoo. So, yun. So, sabi ko kung sino-sino yung mga guest niya tapos hindi man lang ako pa-invite. So, nagbo-volunteer ako sa kanya. Totoo to, guys. Nagbo-volunteer ako sa kanya tapos ang sabi niya sa akin, next time na lang. So, ako naman, parang bahala ka sa buhay mo. So, yun. So, pero syempre, lagi nyo naman nakikita sa channel ko, syempre si Gazel, dahil si Gazel ay isa sa mga talagang masasabi ko part ng channel ko. So, yes. It's my agent. Nakadula ako sa'yo ng galing. Kahit na meron niyang hindi yun Gazel yung parte ka talaga. Saka alam naman natin masarap katsikahan talaga ang isang Gazel Ortega. Aminin mo natin yan o hindi. So yun. So masarap talaga siya katsikahan. Kaya nga kahit si Maring RJ, talagang aliw na aliw sa kanya si Anyway, ang bottom line lang dito, syempre support each other. Kailangan natin supportahan si Gazel at gabayan si Gazel sa mga ginagawa niya ng bonggang-bongga. Kaya hindi ko talaga yan kumbaga pinapabayaan. Sobrang love na love ko yan. Yes, at thank you naman din, Mama Sam. At saka, syempre doon sa pag love na love niyo sa akin, nararamdaman ko naman yun, kayo ni RJ, yung pagmamahal niyo sa akin, yung advice, yung mga dapat niyang di ko gawin, yung mga dapat kong gawin. Syempre, di ba, may katigasan din minsan yung ulo ko. Nakakatawa yun. Pero totoo yun. Kahit si Wex, sinasabihan ko si Mama Wex. Kahit si Wex, sinasabihan ko siya, alam mo naman, nandito lang ako, di ba? Kasi ako naman talaga, hindi talaga ako pala kilala niyo ako kahit nasa channel ni Gazel, hindi ko yun Kaya lang si Gazel kasi, yan kumbaga, nasanay na ako na, nandyan. Mas gusto kong kunin yung reaction niya sa bawat mga nangyayari sa pageant. Isa sa mga interesado ako kay Gazel kasi yung potential niya talaga, the way kung paano mag-analyze, mag-deliver. Sabi ko nga, mas gumagaling siya, lalong tumatagal, lalong gumagaling ang isang Gazel Ortega. Kinakabog niya na ang Mama Sam. Hindi naman, ka-OA naman yun. Thank you, Mama Sam. Pero, syempre, hindi yan yung pag-uusapan namin. Mag-uusapan namin, syempre, may mga hangover pa talaga tayo sa Miss Grand International at talaga lang naman ibinalik na CJ Opiasa yung pagmamahal ng mga Pilipino sa Miss Grand International. Talagang mayroong reconciliation. So, ang saya isipin kung gaano na ngayon ka love ng mga, hindi naman love, gaano ka ngayon bibigyan ng panahon, pinahahalagahan ng mga Pinoy ang Miss Grand International. At saka marami akong nakikita na pasok na sila ang Miss Grand sa top 5 na big pageant sa buong mundo. So magandang senyales ito para sa isa pageantry at saka sa Miss Grand International, pati na rin sa mga fans ng mga Pilipino. Siyempre, pag-uusapan namin ngayon, hindi pa tayo nawalayo sa topic. Siyempre, sa performance ni CJ Opiasa, mukhang mahirap siya i-break. So ngayon, naghahanap kami ngayon. Tinatanong ko ngayon si Mama Sam kung sino nga ba ang pwedeng makapag-break or pwedeng makakabog or maka-level man lang or makaangat man lang sa performance ng CJ Opiasa. Kasi napakaraming isipin na at maraming mga things na pwedeng kumabog din sa kanya. Magbibigay lang ako sa iyo, Mama Sam, ng mga girls kung kakabog ba siya sa Miss Grand International, kung anong pagkukulang. Bibigyan mo lang ng reaction. Itong si Miss Chelsea Fernandez. What do you think of her? Okay, so ako una, Gazel, syempre sinasabi mo nga, sino ba sa tingin natin ang pwedeng makabreak sa ipinamalas or ipinakita ni CJ dito sa Miss Grand? To be honest, syempre, nag-iisa lang ang CJ ngayon. Kumbaga parang napakaswerte natin kasi ako from the beginning, alam ninyo yan. Sabi ko si CJ, gusto ko ipadala yan sa Miss Grand. At
alam din ninyo yan kung gaano ako nakasuporta sa kanya sa Miss Grand Philippines. Walang Yes. kahit balikan ninyo lahat ng vlogs ko. And Yeah. ngayon, napanood na natin si CJ, natapos na yung pageant, lahat tayo ay talagang natuwa at naka-smile. Siyempre, ang next goal natin is, sino ba ang pwede talagang pumalis? Chelsea Fernandez. Ako, to be honest, ang hahanapin natin dito, dapat una, yung kasing kalibre ni CJ Opiasa. Hindi man maging CJ Opiasa, pero dapat yung kalibre na iniwan ni CJ, mapantayan yun ng kung sino man yung susunod. Number 2, as long as possible, syempre, dapat yung characteristic na iniwan ni CJ dyan na, alam mo yun, na nakatatak kay Mr. Nawat, na si Mr. Nawat na nagsasabi, napakabait at napakabuti. So, dapat talaga isang mga hanapin natin sa magiging kandidata. Pangatlo, syempre, dapat, as long as possible, bukod doon sa gandang CJ Opiasa, pwede pang iangat pa konti. Kasi syempre, kung ang target natin manalo, dapat magaling yung team. Oo, so yon, magaling yung team na meron siya, magaling siya sa mga pa-eksena, pasabog, tapos brainy din, magaling din sa Q&A, and then at the same time, yung kalibreng CJ Apiasa talaga. So ako, isa sa mga pwede natin talaga isali dito, ayan, si Chelsea Fernandez. Tama ka, Gaisel. Actually, Chelsea Fernandez, kalibre, pasabog, everything nasa kanya. Beauty, yes, pasok. Pagdating naman sa brain, yes. Pagdating sa caliber, performance, I think kakabog. I think yes, pwedeng-pwede. Bakit naman hindi? Pero, sabi ko nga, dapat sa bawat taon na sumasali tayo ngayon sa Miss Grand, don't expect too much. Alam lang natin na may ibubugay yung yung pambato natin is enough. Yeah, At saka tingnan din natin yung mga makakalaban natin kung kabog nga talaga or hindi, bago tayo mag-react doon sa oo, 'di ba? Siyempre, Chelsea Fernandez, check, nasa bucket list talaga 'yan at sasali nga ba siya or hindi? Let's see kung ano nga ba ngayong ang kahihinatnan ni Miss, Chelsea Fernandez. How about Gabby Basiano, Mama Sam? What do you think of her? Okay. So, Gabby Basiano, isa to sa mga anak-anakan natin. So, alam naman siguro na lahat na, ayan, Gabby Basiano, pasok. Beauty, pasok. Tapos, mga pasabog ni Gabby, alam naman natin na ginagaya ng mga taga-ibang bansa, the way kung paano siya, yung, magbongga. Yes, totoo. Gabby Basiano, isa sa mga pwede. Pero sana, pag lumaban si Gabby Basiano, make sure lang na talagang ready siya. Alam naman natin na medyo mahina ang pasarela ni Gabby in terms of yung sa swimsuit round. Ayun. Yes. Pero wala akong masabi sa beauty. At para lang din to si Miss India na alam mo yon na parang kaya niya pagdating sa mga evening gown mag-penetrate ng bonggang-bongga. Yes. Itong si Gabby Basiano, yung niya, yung forte niya talaga ay evening gown, parang si Miss India din talaga. Kaya niyang kumabog, kaya niyang umaura, pero yung swimsuit doon tayo delikado. Baka masilat siya doon ng bonggang-bongga. Forte pa naman ng Miss Grand ay 2 beses mag-swimsuit competition. May swimsuit competition na iba, tapos may preliminary competition pa. Nako, dito tayo madadali. So, training, makakaya naman ng training yan, Mama Sam, I think. At kung ang mag-train sa kanya ay si CJ Opiasa o kaya si Samantha Bernardo, bakit ba hindi? O, di ba? Pwedeng kumabog. At hopefully, wala naman siya ngayong mga naka-schedule pa na mga pageant na pupuntahan. Hopefully maisip niya at sana yung Miss Grand Philippines maaga magpa-pageant as early as January para ma-train at saka ready na yung kandidata natin. How about naman Anita Gomez, Mama Sam? Galing Miss Universe Philippines to. Alam ko si Anita Gomez, maraming nagsasabi na pwede nga daw. But ako, pwede naman. Bakit naman hindi? Pero, eto lang kasi tinitignan ko. Kung si Anita at saka si CJ mataas ang nakuhang rank sa Miss Universe Philippines. Ibig sabihin, nakitaan siya ng potential, nakitaan siya ng galing, kaya siya nag-first runner-up dyan. And then, si Anita is parang masasabi ko downgrade ng isang CJ Opiasa dahil nakita din naman natin sa Miss Universe na naka-top 10.
Pero syempre, hindi naman natin talaga pwedeng maging isang basihan lang yung, ay nako, si CJ nga ganito. Pero kung ititignan mo yung range na tinatawag, na yung capacity level nila, syempre mas malayo yung nararating ni CJ, and I think mas kalibre. So pag dinala sila sa Miss Grand, si CJ naka first runner up, I think si Anita, yes, kaya naman mag-top 10, pero parang feeling ko hanggang top 10. Oh, so madadala ba sa training o hindi na talaga? Hanggang doon lang talaga para sa'yo? Siguro challenge 'yan sa kanya. Mas ayan yung sinasabi ko na maging challenge dapat kay Anita. Kasi siyempre kung challenge niya ang sarili niya sa Miss Universe, sana ma-challenge din siya sa Miss Grand. And I'm not sure kung magugustuhan siya ni Mr. Nawat. But siguro mas sexihan. Gano'n. Sexy naman talaga, hindi naman natin makakaila yun. So ako, kung para sa akin din, si Anita, pwede naman. Pero iniisip ko yung height, yung Petite kasi siya eh. oo, Alam super mo petite yun? kasi si Anita. Wala akong problema Yung kay height, Anita. I love Anita Rose Gomez. I oo. love her. Pero kasi, aminin natin, naliligwak sa Miss Grand yung mga pitit. Yes, si Samantha Pandillo, parang mas matangkad pa si Samantha Pandillo kay Anita Rose. So, mahirap. Masyado. Parang Oo. maliliit yung bias niya. Si CJ kasi, kaya ako sinasabi na ikukumpara ko siya kay CJ, kasi si CJ, parang parehas sila ng destination eh. Kumbaga parang sumali sa Miss Universe Philippines, naka-first runner-up. Bakit naka-first runner-up doon si CJ? Kasi yung potential nakita sa kanya. Tapos, mahaba ang bias, maganda ang proportion ng katawan. So, talagang kakabog. Ngayon, hindi porket magaling din sa pasarela, kabogera din, ay pasok na sa banga. Styling, hindi yun eh. It's about paano ba Tindi. magugustuhan ba ni Mr. Nawat ang pitit kayang tignan ni Ni Anita. pasok ba sa panlasa yun ni Mr. Iko-consider mo kasi kung magugustuhan ba ng honor. Okay. Let's punta naman tayo dito kay Nicole Borromeo, Miss International 2023. Kasi maraming nag-hype sa kanya na join na sa Miss Grand. Actually, si Nicole Borromeo, she's a very Miss International. Wala akong duda ko. Pero kung isasali mo siya sa Miss Grand, I think better to go to the Miss Universe. Tama. Kasi meron kasi mga tao, yung quality ng beauty nila ay pasok doon sa panlasa ni Mr. Nawat or magugustuhan as a Filipina candidates. So ako para sa akin, maganda si Nicole, matalino si Nicole, pero yung caliber kasi niya, kahit i-train mo siya ng todo-todo, hindi niya kakayanin yung kalibreng pang Miss Grand. Kasi yung energy kasi na ibinibigay doon. Yung personality. Oo. Yung personality niya kasi very sweet, malambing, mga ganon. So ako, para sa akin, pagdating dito sa Miss Grand, dapat matapang. Dapat maangas. Ayun yung tamang word. Dapat maangas ka. Kaya nga si Gabby Basiano, isa din sa mga parang nagdadalawang isip ako kasi yung angas ba na tinatawag, lalo na pagdating sa swimsuit round. Kasi dapat may kailangan na ligwak si Venezuela eh. Kasi si Venezuela, maganda naman, sa totoo lang maganda naman, pero walang angas. Yeah. Walang dating ang kanyang eksena. Saka parang feeling ko, minsan, akala natin okay yung kandidatang to dahil ayun yung nakita natin, nakapagbigay ng karangalan, pero dapat talaga maangas ka. Ayun, kung sabagay nga mamasam. Kasi iniisip ko rin si Nicole Borromeo, parang napakalayo kasi ng Miss International at saka Miss Grand International eh. Parang napakalayo ang magkaibang mundo. Parang siguro kung Supra or from Supra to Grand, pwede pa. Pero yung Miss International talaga, napakalayo
ng ng eksena. Alam naman ninyo sa Miss International ay Barbie-Barbihan lang, pero may hinhin-hinhinan lang. Talagang wala ka masyadong galaw. Eh sa Miss Grand, kailangan gumalaw ka. Bawat galaw mo, pasabog. Sa Oo, dapat totoo. lagi kang may pa-eksena, proportion Mm. yung katawan mo, Mm. maganda ka talaga maglakad. Very Miss Universe, very CJ Opiasa, very grand, ganon. Yung damit kung paano ka bumaba sa hagdanan. So yun, so talagang talaga, dapat very grand. Mhm. Yes. At syempre, speaking of CJ Opiasa, may friend siya. Chris Nagravides. Kakabog ba sa Miss Grand if ever na sumali? Alam nyo, lagi ko sinasabi sa inyo yan noon pa. Si Krishnan Gravides, kung hindi yan, dapat nga si Krishnan Gravides, pinadala natin yan sa Miss Grand bago nag-Miss World. Yes. Kasi yung capacity level talaga ni kilala natin yan. Pag nagpasabog, sabog talaga. Yes. Number 2, yung caliber niya pagdating sa pasarela. Win Yes. talaga. Yes. So parang feeling ko kung etong halimbawa hindi naman sa kung halimbawa si CJ nilaban natin first runner-up, tapos sa isang taon dinala natin si Krishnan Gravides, winner tayo. Yes. Hindi isip ko. Kaya lang mukhang hindi matutuloy kasi nga wala pa yung pageant niya. Hindi, sa totoo lang. Kung ayan si Krishnan Gravides ang dinala nyo sa Miss World, sa Miss Grand, after Miss winner yan. Ganon din yung naiisip ko kay Krishna talaga. Kung wala lang siyang mga engagement sa ibang pageant, talagang first suggestion ko talaga, Krishna Gravides. Matangkad, maganda yung proportion ng katawan, ang bongga, tapos hindi mo na kailangan ng mga ritoke-ritoke, at saka mabait yung bata. Mabait yung bata. Yun yung maganda talaga, may beauty talaga siya. Tapos, yes. sabi ko nga, pwede siyang sumunod sa yapak talaga ni CJ Opiasa. As in talagang pataas yung may bibigay niya sa atin. Kung naka-first runner-up si CJ, eto, winner. Diba? Ganon din ang kumpiyansa ko daling kay Krishna Gravides. Pero grabe yung hype dito, Mama Sam, nung isang taon pa talaga. Ito yung isang babaeng to. Hina-hype ng bonggang-bongga. Celeste Cortesi, ano bang nakikita mo? May nakikita ka bang potential sa kanya pang Miss Grand? Ano bang nakikita nila na hindi natin nakikita? Charot lang. Go. Wala. I love it. Hindi, diba? sinabi ng Celeste, wala siyang planong sumali. Maganda si Celeste, wala naman duda sa ganda niya. Nakita ko na yan, nakausap ko na yan. Maraming beses, mabait din si Celeste. Pero yung part na sasabihin mo, kaya ba ni Celeste mag-Miss Grand? Parang feeling ko hindi. Sa Miss Universe na hindi na umobre. Nakakalok. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung hype. Tama na yung nag-Miss Earth siya, tama na yung nag-Miss Universe siya. Wag nang Miss Grand. Poleo, sasabihin ko Poleo. Ang ibig sabihin nun, enough. Enough na. Hindi ko naman. Kasi kung naka-top 10 siya sa Miss Universe, tapos pupunta siya sa Miss Grand, ibig sabihin, nakitaan talaga siya ng kalibreng potential. Oo, kasi parang tingin ko si Celeste, hindi siya beauty queen. Sa totoo lang. Ang tingin ko sa kanya, artista. Ganon yung ganda na offer ni Celeste. Sex star, ganon. Hindi ko nga alam talaga. Sabi ko nga, ano ba naman nakita nila kay Celeste? Nakita naman nila kung paano maglakad si Celeste. Nakita naman nila kung paano magsalita si Celeste. Tapos ikukumpit nila sa Miss Grand. Ha? Mabagal kasi siya yung mabagal siyang kumilos, yung mahilihil. So parang hindi ko nakikita kahit i-train mo ng i-train na mapapagod ka lang. Kaya nga nanalo yan sa Miss Earth kasi nga ganun, mahinhin talaga siya. Yung kalmado lang. I love Celeste. Alam niya yun. Mahal na mahal ko yun si Celeste. Pero hindi ko nakikitaan ng pang Miss Grand. Sobrang feeling ko maliligwak tayo. Charot. Baka Maniki Di Mora 2.0 ba tayo? Mga ganong level. Kasi si Celeste mahinhin. Hindi ba siya katulad ni Michelle D na very fighter,
Hindi kasi siya fighter, ano siya, parang masyado siyang mabait. Yung nakita ko nga siya in person, sabi ko, I understand kung bakit hindi ito pumasok sa semifinals ng Miss Universe. Hindi dahil sa hindi magaling siya, dahil sa iba yung personality niya. Yung Yeah. personality niya sobrang soft lang. Sabi nga sa hello, sabi nga niya sa akin. Mabait si Celeste, masyado siyang malambing. Masyado siyang Oo. nice, oo. Wala siyang yun. angas, hindi siya maangas. Yun. Oo, yung parang 'pag binati mo siya yung parang, "Hi," gano'n. Malambing siya, yung manmanay, oo. Ganon. Kaya But wala kung akong nakikita talaga. maganda talaga. Pero Oo. parang feeling ko siguro mag-artista o kaya mag-print model, yung mga ginagawa ni Pia, mga ano, gano'n, puwede siya nun. Yes, yun din yung nakikita ko talaga. Wala talagang chance si Celeste. Maraming pero kino-consider ko naman yung suggestion nila na si Celeste Cortese, pero hindi ko talaga siya pinasok doon sa wishlist ko rin kasi wala Puwede talaga akong naman, nakikita. yung mga sinasabi nila kung gusto nila puwede naman, pero huwag kayong mag-expect na mananalo kayo. Baka Oo, diyan mga naman kayong ganun. magkasira-sira ng Miss Grand. Okey na kayo, eh. Oo nga. So, sana ay tigilan na. Kung ayaw ni Celeste, di wag nang pilitin. Ay meron namang pwede at pwedeng kumabog doon sa Miss Grand. Ito naman, Mama Sam, lagi dito pinag-uusapan, laging gustong sumali sa Miss Grand, Nicole Budol. Alam Ano mo dati masasabi mo? iniisip ko, si Nicole isa 'to sa mga potential talaga, na puwede yan talagang maging Miss Grand. Parang kung titignan mo, oh my gosh, Nicole Budol 'to, maraming followers, maganda, palaban, eksenadora. Pero after ng Miss Grand ngayon, parang I realize saan ba kulang si Nicole, si Herlyn Mm. Budol. So dapat magpuunin niya muna yung kanyang communication skills, kailangan mas Yes. bongga, mas kabog para winner. Kasi Mm. gano'n. Kasi kahit sabihin pa natin pasabog siya, kaya niya yun. Pero Yes. aminin natin ang bigat ng Q&A ngayon dito sa Miss Grand. O sabagay. O di ba? Speech pa Nahirapan nga yan si yung Franz. speech pa nga lang, yung magme-memorize ka pala ng speech kahit sabihin mo pa memorize naman yun, baka mahirapan pa din siya. Yes. At saka siyempre, speech ang haba siguro mga 3 minutes to 5 minutes yung speech. So mahihirapan talaga siya do'n. Do'n pa lang medyo tagilid siya. Pero lahat ng aspeto kaya, maliban lang doon. Sa Q&A. So sabi ko, siguro wag natin madaliin si Herlyn kasi bata ka naman. Siguro i-prepare niya lang muna yung sarili niya, i-ready niya yung sarili niya para pag sasali siya sure will. Tama. Very number one. Very number one. Di ba? At kailangan kasi pag sumali siya, yung buo na yung loob niya at hindi siya nag-hesitate para when it comes sa tanungin siya, ay talagang confident na confident. Training lang yan, kaya naman yan. Matalino naman siya. Yun nga lang talaga, yung pagsalita mo talaga siya, talagang ano ba tawag, pang squammy ang kanyang mga eksena ni Herlyn Budol. Ayun, Baka next. sa kanya sinawa. Nakakaloka. Next, Mama Sam, Gazzini, Ganados. Ay, ang dami talagang sa kanya. Nag-join daw sa Miss Maganda Grand. yung si Gazzini. Isa rin yan sa mga pinakamagandang mukha. Kahit nga supranational, kaya niyan manalo eh. Pero, nakita naman na natin sa Miss Universe, introduction pa lang, nahirapan na siya. Introduction pala nahirapan na siya. Ano pa kayo yung speech na 5 minutes? So siguro sa akin hindi, parang feeling ko wala naman ng tama na yung Miss Universe Philippines si Gazzini. Yes. Ito talaga, Mama Sam. Marami talagang nag-uusap din ito sa mga pages na isa sa mga magagaling na beauty queen natin, Beatrice Luigi Gomez. Kabog ba sa Miss Grand? Diyos ko, nakakaloka yan. Baka maloka lang Masyadong mataas yung standard ni Luigi Gomez para sa Miss Grand. I think tama na yung Miss Universe Top 5 finalist. Yes. Diba? Parang kumbaga para kasi iba yung level ng Miss Grand, iba yung level ng
Miss Miss Universe. And Universe. then, I think pag nakikita ko si Luigi Gomez, ang naiisip ko sa kanya, universe, ganon. Oo, mga ganon talaga, no? Parang, Hindi ko hindi siya naman maisip sa na downgrade. Parang, hindi naman yata downgrade. Parang susugal siya. Malaking sugal pag pumunta sa Oo, Miss parang Grand. malaki yung itataya niya. Pero alam kong ilalaban niya at pwede namang manalo. Siguro kung hindi siya lumaban ng Miss Universe Philippines, ayun, pwede pa. Ayan, di ba? Ganon yung sitwasyon ngayon ni Beatrice Luigi Gomez. Eto, Mama Sam, sabi nila, praise card. Kaya natalo si CJ. Pero hindi ako naniniwala doon. Atisa manalo, face card daw ang laban pagsunod kay India. Why not? Sa totoo lang. Pero kasi sa ngayon, parang ayokong sumali si Atisa. Kasi parang after niyang masayang sa Cosmo, masayang sa mas gusto kong bumalik siya sa Miss Universe Philippines. And then sa Miss Universe Philippines, ipanalo niya yung Miss Universe. And then, pag naging Miss Universe siya, I think, kahit top 10 siya sa Miss Universe, mas tataas ulit yung niya. Kaya ni Atisa, pero hindi mo kasi makita na grand beauty. Ganon. Di ba? Parang hindi siya pang Miss Grand eh. Pang Miss Universe. Pang Miss Cosmo, hindi pwede. Ayaw nilang tanggapin sa Miss Cosmo, di ba? Pero kung hinahanap natin yung body, beauty, nandun naman talaga sa kanya yung sinasabi ni Mama. Nasa kanya naman lahat, pati yung followers, marami, milyon, mga ganong level. So, siguro sa performance ni Atisa, medyo kailangan ng train ng bonggang-bongga, yung walang hold back. Kabog kung kabog dapat. Pero, parang, ewan ko, di ba? Depende na lang sa kanya kung susundin niya yung mga fans niya na go to Miss Grand na siya. Pero kung, halimbawa lang mamasan, kung siya, join talaga, so support ka ba? Oo naman, Atisa manalo yun. Yes. Masaya ako, di ba? Tumbling ako noon. Ang saya siguro, no? Atisa lang join sa Miss Grand, o di ba? Big news pero yun. Pero parang dito lang yan eh. Michelle D, nakikita mo join sa Miss Grand, ganon. Parang ganon yung mga eksena. Yes, at eto na guys, ang hiling ng lahat, ng karamihan, halos 50% ng mga Pilipino, Iliana Marie Aduana. Okay, si Iliana. Iliana Aduana. I'm waiting. I'm waiting. Kasi parang feeling ko, ang pwedeng makabreak sa record na iniwan ni si Jay Opiasa ay si Iliana Aduana. Totoo. The way kung paano, yung beauty, yung caliber, yung mga pasabog, eksena, she's fighter, Q&A, everything, complete package. Wala nang iba. Pag dinala ninyo si Iliana Aduana sa Miss Grand, sungkit natin ang corona. Di ba? Ganon talaga yung tiwala kay Iliana. Kasi nga, syempre, sa pinapakita niya sa binibining Pilipinas. Kasi, yung strength na kaya. At saka maharot. Maharot din siya lumaban. Kaya masaya. Sample niya yung... Ewan ko, marami nagsasabi na sasali nga daw. So hopefully, di ba, mapag-isipan ni Iliana. Kasi hindi niya siya nagsasalita ngayon kasi may engagement pa siya sa Miss Earth. After siguro ng Miss Earth pageant, baka ma-entertain niya yung mga tanong ng tao sa kanya at masagot niya na. Di ba? Kasi tapos na yung kanyang obligasyon at trabaho. Pero nagpapahiwatig siya. Yeah, nagpapahiwatig siya. My God, sa dami ba naman ng mga Pilipino? After ng Miss Grand, bigla siya naglabas ng eksena. Oo. Ikaw ba naman, hindi ka magpapahiwatig kay halos kalamihan ng mga Pilipino? Huy, ikaw na, sige na please, mga ganon. Wala ka bang nakikitang demerit kay Iliana? Halimbawa, ang kanyang followers, konti lang. Wala naman, kasi parang feeling ko, pag si Iliana dinala mo dyan, lahat ng Pilipino pupunta sa Miss Grand. Parang aapakan talaga lalo. Kung si CJ din naman, ganon din naman. Pero mas parang matatakantaan lahat. Yes. Knowing her capability. Tapos kung magsalita pa si Iliana, nakakaloka. Nakakaloka, as in maloka ka talaga sa kanya.
talagang Correct. masi-search mo pa sa dictionary kung ano yung sinabi niya kasi nga ibang klase yung utak na meron si Iliana. Yun yung Saka yung edge. beauty niya, yung beauty talaga. Oo, yung sinasabi ng lahat, yung may sariling ring light, yung hindi na Yeah. kailangan ng filter. She's a very grand. Number Yes. one. Number one. Kaya so sa pagbabalik ngayon ng pagbabalik loob ng mga Pilipino ngayon, Mama Sam, sa Miss Grand International, nagkakaroon na sila ng interest, talagang pinupush na din nila yung mga girls sa Miss Grand. Ano yung masasabi mo sa inuugali na ngayon, inuugali talaga sa pinapakita ngayon ng mga Pinoy na pagtanggap sa bilang kahit first runner up, anong masasabi mo doon? Ang lakas mo ka, Miss Grand. Grand attitude. Yes, di ba? Kasi di ba para sa akin, naniniwala ako sa mga Filipino fans ng pageant na gusto nila ang Miss Grand noon pa. Kaya lang, naiinis sila kasi hindi nga tayo nanalo, na El Tocuyo tayo, yung mga gano'n. Hindi natin naramdaman na special tayo uli. Yes. At ngayon lang nangyari. Naramdaman uli natin. Kaya parang ano lang yan parang pamilya, anak. Yung parang pag yung nanay mo sinigawan ka na sinigawan, lagi galit ka. Pero kapag inamo ka at naparamdam sa'yo yung love, babalik uli. So, ganun yun. So, ako para sa akin, maganda kasi yung relationship talaga naman natin sa Miss Grand at malalim. Napipikon lang tayo na parang hanggang ngayon hindi binibigay yung corona sa atin. Yes. So, ako naniniwala ako, siguro in perfect time, tapos perfect yung candidates, na parang katulad kasi ni CJ, masasabi ko, hindi siya perfect time for CJ. Kasi kung tutuusin, pwede naman manalo si CJ kaya lang mali yung pasok. Yeah. Kasi hindi kalaban. Pero okay lang yun. Kasi talagang pinatunayan ni CJ yung lakas niya. So, gano'n. So, siguro perfect time. And then, ayun, nagpapasalamat ako sa mga Pinoy dahil syempre nakita nila yung fairness naman ng Miss Grand. Yes. At nakita man na natin yung siguro ngayon lang nila na-realize, siguro dahil sa explanation mo din, syempre na-experience mo kung paano ang Miss Grand International mag-treat sa tao, mag-treat sa kandidata. So, sa mga explanation mo, sa mga tanong nila sa'yo, kakapanood nila sa'yo, that's why siguro na-lessen na rin yung inis nila at hinagpit. Hinagpis doon sa Miss Grand International. Kasi sabi ko nga kung magpadala lang talaga tayo ng tamang kandidata sa Miss Grand International, hindi natin may experience ang El Tocuyo. Sa totoo lang. Kasi, yung placement natin sobrang ganda. Akalain mo 3 first runner-up, 2 second runner-up, 1 third runner-up, 1 fifth runner-up. Lahat yon pumasok, umabot. Lahat ng Pinay na pumasok, umabot sa dulo. Umabot talaga lahat sa dulo. Except lang sa mga na El Tocuyo, umabot sa dulo. Ibig sabihin, pag quality ang ipapadala natin, quality din yung ma-receive natin. Kaya. Pero kung pucho-pucho ang ipadala natin, pucho-pucho din yung ma-receive natin. So, ibig lang sabihin ni Mr. Nawat siguro doon, Mama Sam, is magpadala tayo ng quality girls para deserve naman yung placement na ibibigay namin sa inyo. Diba? And Philippines is number 1. Ganon. Yes, number 1 at alam nun naman yan. So ngayon, maraming salamat, Mama Sam, at pinaunlakan mo ang aking pag-imbita ng bonggang-bongga. Siyempre, sa susunod na mga pag-uusap natin ay about Miss Universe na, diba? At yun ang abangan ninyo. Anytime, Giselle, I'm here for you. Kasi you are all here for me. And thank you so much, Giselle. Number 1. Ang puti-puti ng damit ko, ang itim-itim ng damit mo. Parang gano'n. Ako ay mukha akong angel at mukha kang demonyo. Ayun. Yeah. Exactly. Diba? Maraming salamat. Mukha akong pare. Charot. Anyway, so yun. So ako para sa akin, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa sumusuporta sa amin at sa nagtatry talagang maintindihan yung mga sinasabi namin at hinahatid namin sa inyo. And then, nakakatuwa kasi ayun, marami akong yung nagpunta ako doon sa yung mga nakakita sa akin, Mama Sam,
my gosh, si Mama Sam nandito, nakakaloka sila. So, shout out sa kanilang lahat. And then, ayun, so may lumapit sa akin para lang magpasalamat at sabihin, Mama Sam, maraming salamat sa encourage mo. Araw-araw talaga na hindi ka tumitigil about Miss Grand, about yung paano ka manermon sa amin. So, na-appreciate ko. Ngayon, nandito ako, nakapanood ako ng Miss Grand. Ang bongga, sabi niya gano'n. Sabi ko, yun. So, ako naman, wala naman akong hangad. Una sa lahat, syempre, hindi naman talaga ako dyan sa Miss Grand. Kumbaga, parang isa lang siyang pageant na katulad ninyo na humahanga lang din ako. And, ayun, wala din akong kinalaman sa power nila. Kumbaga, parang nandiyan lang ako. Wala kang ambag, mga ganun. Kumbaga, parang yung organization, nagpapasalamat ako kasi syempre, inalaw nila ako na masaksihan ng dalawang mata ko na may hatid sa inyo kung ano yung mga nakikita ko dito sa Miss Grand. And, ayun, napaka-bless ko. And I hope sana kayo din, masaksihan ninyo kung ano ang meron, gaano kabongga ang isang Miss Grand International. So, yun. At syempre, yun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa mga channel namin, syempre, Gazel Ortega, huwag niyo pong kakalimutan. And then, of course, ako. So, sa susunod na Miss Grand Philippines, sana mas matutukan natin, mas parang sana maraming sumali ng mga girls. So, yun. Sana na-inspired. For sure, maraming na-inspired. At maraming gustong sumali. Sabi nga ni Jasmine Omay, ay Mama Sam, gusto kong sumali ng Miss Grand. So, yun. Finally, nakita na rin kami ni Jasmine Omay. So, yung niya-chat niya ako, nagulat ako. Sabi ko, sino to? Sabi ko, hindi ko siya ma-recognize. Pumunta ba siya? Oo. Tapos yun, sabi niya, Mama Sam. Yung pagkadaan kong gano'n, kasi sabi niya, my gosh, Mama Sam, finally, nakita na rin kita. Tapos niyakap na ako, sabi ko, sino ba to? Tapos yun, so saka ko lang naisip, si Jasmine Omay. Sa sobrang dami ko na kasi syempre din na nakaharap, virtual lang ako lahat. So, yung lahat ng mga beauty queen natin, in fairness naman sa kanila, pag nakikita nila ako, at talagang isa yung naririnig ko, finally, Mama Sam, nakita na rin kita in person. So, yun. Siyempre, ikaw lang kasi yung vlogger na hindi nakikita. Oo, ako yung vlogger na invisible. But I'm so happy, napaproud ako sa nangyayari. Kumbaga parang, natutuwa ako kasi, Gazel, nakita ko din yung sarili ko kung paano ako nagsimula. Siguro naman nasaksihan ninyo yun. Yes. Tapos yung nare-recognize ka nila, sobrang happy ko noon. Ayun. Ang saya lang. Siyempre, nakita namin yung struggle mo nung 2019. Nakakaloka yun. Nakikipag-away ka sa mga fans ni Gasini. Yung level talaga yun. Doon ako, pati ako, nagbabash. Ganon, ang saya-saya. Kasi para sa akin kasi, actually si Gasini, love ko yan. Di ba Yes, na-interview mo. Happy ako sa nangyayari. Happy na nakapag-produce ako ng isang Gazel Ortega. And thanks God for everything. And higit sa lahat, syempre, bukod kay God, sa inyong lahat, sa suporta, sa tiwala, pagmamahal, sa mga kapwa nating vloggers, ayun. So, thank you. So, yun. Kasi yung respeto, ramdam mo talaga. Sa tuwing makikita ka nila, sinasabi nila, ay, Mama Sam, kamusta po? Yung mga gano'n, nakakatuwa. Either ways, natutuwa ako sa kanya kasi talagang yung, maayos silang tao. And, thanks. Ganon. Yes. So, yun. So, sana, tuloy-tuloy lang ang suporta, tuloy-tuloy lang tayo dito. At syempre, sa tiwala nila sa atin, maraming salamat. At kahit po, Gazel Ortega, thank you din. At saka, sa laging sumusuporta, sa araw-araw ba namin mga vlogs, mga live, support lagi kayo dyan, nakikita namin yung mga pangalan ninyo. Hindi ko na namin iisa-isayin yun dahil napakadami ninyo, thousands. Maraming thank you. Siyempre, sa mga support din ninyo yung mga kasama namin mga vloggers, sila RJ, sila Buex, sila Doxed, at kung sino-sino pa man na nagbablog na mga kaibigan namin. Maraming salamat sa inyo sa support, never-ending support. Thank you so much, Mama Sam, and maraming
maraming salamat. Comment down below lang kayo kung sino pa yung gusto ninyong maging wish list sa Miss Grand Philippines na sumali, or kung may hindi kami na topic na gusto ninyong sumali, i-comment down below lang kayo, sagutin namin. Baka doon pa kami magpaliwanag sa iyo. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega and Mama Sambrusas. Salamat Thank you. and paalam. Paalam.